Kapag naramdaman mong mahal mo na ang isang tao, huwag kang matakot. Sundin mo lang ang puso mo. Kasi kung matatakot ka, hindi mo mararanasan yung sana masaya ka. Pero takot ang nangibabaw sa pusong, labis ang pag-aalala. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Loko tong si Piero ah. Bakit ba pag-uubarin niya ako nang walang matitira? Ano siya? Sinuswerte? At saka, iba yung noon sa ngayon. Kasi bata pa kami dati. Ngayon mga binata na kami. Kaya iba na. Malaki na to. Promise. Malaki to. At saka, ang hirap pumasok dito sa bahay nila. Pinatalon pa niya ako sa bakod kasi wawasakin pa daw niya yung kandado ng gate. At saka, ayaw kong humiga. Maalikabok eh. Baka ubuhin pa ako. Piero, alam mo, mamaya mo na lang ako hilutin. Maglinis muna tayo kasi ang alikabok dito sa bahay niyo. Tapos, napakadaming sapot ng gagamba. Ethan, baka lalo sumakit ang katawan mo. Hihilutin na muna kita. Dali na. Mamaya na, Piero. Huwag ka makulit. Tsaka malaki na tong akin ngayon. Yung sayo ba? Wika akong pabiro kay Piero. Oy, Ethan, kalmahan mo. Dapat good boy tayo pareho sa kwentong to. Pero malaki na din to. Di na katulad ng dati. Piero, alam mo, maglinis na muna tayo. Baka mamaya ay maging malikot bigla ang isipan ni Big Boss. Ay naku, yari tayo pareho. Baka magkadigmaan. Oo nga, Ethan. Maglinisan lang muna tayo. Pero hihilutin kita mamaya ha. Okay, sige. Pero naka-short ako, bawal lang hubo, Piero. Okay po. Wika ni Piero. Kaya sa mga sandaling to, di natuloy ang paghilot ni Piero sa akin. At ito, naglinis muna kami ng bahay na napakaalikabok. Inuna namin ng mga silid. Tapos, sunod ang sala. At ang pinakahuli ay ang kusina. At sa loob ng buong maghapon, naglilinis lang kami ng bahay nila. Masaya naman. Parang tila ba, katulad lang ng sa nakaraan. At sa wakas, bago pa man magtakip silim, natapos na kami sa paglilinis sa loob ng bahay. Yung labas ng bahay nila baka bukas na lang siguro. Kasi napagod na kami pareho Nakahiga nga lang kami ngayon dito sa kama niya. Tapos, nakatingin lang sa kisam habang tahimik lang. Ethan, napagod ka ba? Oo. Napagod pero okay lang. Ikaw ba? Siguro, pagod ka rin. Hindi naman, Ethan. Sanay naman ako sa gawaing bahay. Kasi alam mo, habang nag-aaral ako, nagtatrabaho ako. Ganun sa bansang kinalakihan ko. Dapat, masipag ka.
Ganun ba, Piero? Akala ko naman buhay mayaman ka dun. Hindi ah. Kasi Ethan, after school, diretso trabaho na talaga ako. Araw-araw, iba't iba ang trabaho ko. Bawal ang tamad dun. Kaya nga, naninibago ako eh. Di ako sanay na walang ginagawa. Piero, magpahinga ka naman, gabi na. Bukas na lang ulit. Tsaka, ako na lang ang magluluto ng hapunan natin. Ethan, ako na. Kaya ko naman. Piero, huwag kang makulit. Ako na. Okay, sige, ikaw na. Pero, Ethan, galit ka pa sa akin? Aba, oo naman. Galit pa din ako. Talaga ba, Ethan? Pero parang hindi naman. Wika ni Piero. Nabigla ako niyakap. Pero ano ba? Huwag mo akong yakapin. Galit pa din ako. Wala akong pakialam, Ethan. Kung galit ka man o hindi, basta yayakapin kita na mahigpit. Wika ni Piero na eto, ang higpit ng mga yakap niya. Wala na lang talaga ako nagawa kasi naman, ang higpit ng mga yakap ni Piero, di ako makawala eh. At sa paglipas ng mga sandali, tahimik lang siya na nakayakap sa akin. At ako naman, eto, masaya. Di naman ako galit, kunwari lang. Kaya lang si Piero, alo, naghihilik na. Nakatulog na. Napagod siguro kaya nakatulog. Kaya naman ang ginawa ko, iniwan ko na muna si Piero sa silid niya. Tulog na tulog eh. Tapos eto, nagtungo ako sa kusina kung saan magluluto muna ako ng hapunan naming dalawa. Siguro, yung mga dala na lang niya yung lulutuin ko. Madami kasing dala si Piero ng mga delata. Tapos, bumili din kami kanina ng bigas. Kaya naman, magluluto na ako. Prito na lang muna siguro para ngayong gabi. Kaya eto, habang abala ako sa pagluluto, patuloy lang na lumilipas ang mga oras. Di pa naman masyadong malalim ang gabi, pero kailangan ko ng saraduhan ng mga bintana, pati ang pintuan. Kaya eto, isa-isa ko lang isinara ang lahat ng bintana. Tapos, nung isasara ko na ang pinto, napatingin ako sa labas. Kasi naman, parang may tila ba nakatayo sa tapat ng bahay nila Piero na parang nakatingin dito. Ethan, uy, anong pinagmamasdan mo? Wika ni Piero na nagsalita mula sa may likuran ko. Kaya eto, lumingon ako sa kanya. Wala naman. Wika ako. Tapos eto, pagbalik ng tingin ko sa may labas, wala na yung nakita ko kanina na parang lalaki na nakatayo. Para kasing nakatingin talaga dito. Tapos, nawala bigla. Baka imahinasyon ko lang yun. Baka gutom lang ako kaya kung ano-anong nakikita ko. Kaya ito, isinara ko na ang pinto at kakain na kami ni Piero.